So tayo po ay umawit. Break thou the bread of life. We sing. Break thou the bread of life. Dear Lord, to me. As of this break the Lord beside the sea. Within the sacred place, I seek thee, Lord. My spirit pants for thee, holy, living word. Bless all the truth, dear Lord, to me, to me. As thou fixest the break thy garden, then shall abundant cease all fair song, and I shall find my peace, my hope, in home. So tayo po'y bumasa sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 11, talatang 23 hanggang 28. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang binibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Isus nang siya ng gabi pagkalulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya makapagpasalamat ay kanyang pinagputol at sinabi, ito ay aking katawan na pinagputol dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. At kayo din naman hinawakan ang saraw pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang saraw hindi siyang bagong tipan sa aking dugo, gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay nito at tiniman ninyo ang saraw, ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya kasi mga kumain ng tinapay ang pinagkasaraw ng Panginoon, na di nararapat ay magkakasara sa katawan ng dugo ng Panginoon. Dagapot siya sa atin ang tawang kanyang sarili, at saka kumain ng tinapay at minom sa saraw. Tayo bihimot na nalamin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po sa aming harapan ang katawan at tugo ng aming Panginoon sa Kristo, na nagayuban at nabungo sa Diyos sa bundok Kalbaryo sa pagkakatawad ng kasalanan ng marami. Mambanangin sinasama po namin na naway pagindapati mo po kami sa pagtanggap sa katawan at tugo ng aming Panginoon sa Kristo, na ipatawad sa amin ang lahat ng aming pagkakasala, Ama, at palakasin mo kami sa aming pananampalataya. Bigyan mo po kami ng kalakasan, Ama, at bigyan mo po kami ng karunungan at papagtibayan ko kami sa aming pananampalataya sa ibabaw sa lipunan. Ito po ang mga banal, samot-iling po namin sa iyo sa pangalan po ngayon po po na si Kristo Jesus na aming Panginoon tagapagligtas mula noon ngayon at pagpakailanman. Ngayon tayo po ay dumasa sa Biblia, tayo po ay bumasa sa Biblia. Sa aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 9, talatang 6 hanggang 9. Iisip ko nga kailangan pipimanhig sa mga kapatid na nangako ng pamarihan sa inyo at ihanda agad ang inyong abuloy na ipinangako ng una upang ito'y naihanda ng gaya ng abuloy at hindi gaya ng sapilitan. Doon dapat sinasabi ko, ang nag-aaksik ng bahagyana ay nag-aani ng bahagyana at nag-aaksik ng sagana ay mag-aani ng sagana. Magbigay ang bawat isa ay sa kinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan sapagkat iniibig ng Diyos na nagbibigay ng siya. At maaaring gawin ng Diyos ang lahat ng mga biyaya ay magsisigara sa inyo upang kayo na mayroong laging kung kaya sa lahat ay magsapagana sa bawat mabuting gawa. Gaya ng nasulat, siya nagsabog, siya nagbigay sa mga duka, ang kanyang katwiran
ay mananatili ng makailan. Tayo po'y tumawid. When upon like below, easy. When upon like below, you are tempest tossed. When you are discouraged, thinking all is lost. After many blessings, name them one by one. And you will just worship what the Lord hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. So in a conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend, and will comfort you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Tayo po yung bukod mo na lang. O Diyos na magpangyarihan sa lahat, narito po ang kanal, ang ambagan, na yung mga anak sa dakong ito, Ama. Nawa ang pananalapig ito, Amay, magamit po sa pagpapalaganap ng salita sa mga nangangailangan sa aming mga kapatid at sa katitibay ng iyong banal na iglesia sa dakong ito. Tulungan mo po ang mga banal, ang bawat isa sa amin, ay huwag mo na nga pong papagkulangin sa aming mga pang-araw-araw na pangangailangan at kami makapagkaloob pa na higit sa aming nakayanan sa mga oras na ito. Muli ang mga banal, sinasama po namin ito at sa po Ama ng paghingi sa kapatawaran ng aming mga pagkakasala ay iniling po namin sa pangalan po na imbugtong anak na si Christ Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas mula noon ngayon at pagpakailan namin. Amen. Amen. Magandang umaga muli mga kapatid. Baka kung may mga katanungan po tayo. Ako sa dito. Ay, kayo na. Kaso ba ako? Ano ang pagkakaiba ng Iglesia ng Diyos at Iglesia ni Cristo? Iglesia? Ano ang pagkakaiba ng Iglesia ng Diyos at Iglesia ni Cristo sa ating pananampalataya? Isa lang po yun. Hindi po yung Iglesia ni Cristo na ano po ang tinutukoy ko. Ano nyo? Bro, may tanong. Actually, may gusto akong nakita ko kung katanungan para baliwanag yung sinabi natin. Una yung gusto akong masahin dito sa aklat na Henry, yung Kapitulo 13:20. At ito ay isang bagay na makapag-piliwanag. Sabi rito, ngayon ang Diyos, Chapter? Hebreo 13:17. Ngayon ang Diyos ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor na matupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggan, ipahal sa matid bagay ang Panginoon natin sa Jesus. So, gusto kong pansinin dito yung salita, ngayon ang Diyos ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay, yung salitang muling nagdala. So, ibig sabihin, mayroong unang pinagdala ng Diyos ng unang kamatayan ng ating Panginoon Kristo. Ito yung tanong. Tapos, yun ang isususi ko ngayon dito sa aklat ng Hebreo Kapitulo 13. Revelation chapter 13, verse 8. Kasi, ginamit mo yung ano ng American Standard Version, na kung saan nakikita ng American Standard Version, na ang yung tinatawag na from the foundation of the world refers to the Book of Life. Ngayon, ang tanong ko is, paano natin i-justify yun?